Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 3 milyong pisong halaga ng mga pekeng mantika nasamsam ng mga otoridad. Petition for writ of habeas corpus inihain ng company FPRRD para ibalik siya sa Pilipinas. Dahil sa init, face-to-face classes sa ilang paaralan sinuspindi dahil sa banta ng mataas na heat index. At grupo ng mga estudyante nagtagisan sa pagsayaw ng nakaupo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Face-to-face classes sa Mangaldan, Pangasinan suspendido mula March 12 hanggang 13 dahil sa banta ng mataas na heat index. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Lumiban na sa klase kahapon ang grade 9 student na anak ni Annalyn dahil sa mainit na panahon. Hindi raw kasi kinakaya ng kanyang anak ang maalinsangang panahon. Sa bahay po, pwede po silang kahit module na lang. Mas okay pa po kaysa po dito sobrang init. Baka po makano pa po yung mga bata. Bunsod ng nitatalang mataas na heat index, sinuspindi ng lokal na pamahalaan ang face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Epektibo ito ngayong araw, March 12 hanggang bukas, March 13. Sa pagtaya ng pag-asa, aabot kasi sa 44 hanggang 45 degrees Celsius ang heat index sa bayan. Sa ganitong pagkakataon, mahalagang isaalang-alang ang kaligtasan ng mga learner. Yung mga learners po natin ay ginagabayan po natin sila sa mga activity nila through group chat po. Bukod sa LGU Mangaldan, may iba pang LGU sa Region 1 ang nagsuspindi na rin ng face-to-face classes. Patuloy ang monitoring at pakikipag-ugnayan ng DepEd Region 1 sa mga school division offices para malaman ang sitwasyon sa kanilang lugar. Ayon sa pag-asa, hanggang sa mga susunod na araw ay inaasahang mas tataas pa ang forecasted heat index. Yung earth surface na natin ay medyo dry na rin. So nakakaroon pa rin tayo ng malinsangan na panahon. Nakabantay rin ang Center for Health Development o CHD sa posibleng kaso ng heat exhaustion at heat stroke sa Region 1. Kasabay ang panawagan sa lahat na maging handa sa epekto ng mataas na heat index. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Petition for writ of habeas corpus inihain ng company FPRRD para ibalik siya sa Pilipinas. Sundan sa ulat ni CJ Turida. Naghain ng petition for writ of habeas corpus ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte sa Korte Suprema kasunod ng pagbiyahe ng pamahalaan sa kanyang ama patungo sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Sa pamamagitan ng kanyang abogadong si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hinihiling ni Duterte sa Korte Suprema na utusan ang pamahalaan ng Pilipinas na iharap ang kanyang ama. Giit ng petisyon, kailangang utusan ng Korte Suprema na ibalik ng pamahalaan si Duterte sa Pilipinas at panagutan ang mga paglabag sa mga karapatan sa ilalim ng saligang batas ng dating Pangulo. Labag daw sa konstitusyon ang ginawa ng gobyerno na umano'y pagkidnap kay Duterte at pagsuko sa kanya sa isang banyagang institusyon. Hindi raw ito makabayan at kasuklam-suklam na pagsuko ng soberanya ng Pilipinas sa ICC kung saan wala na raw jurisdiction sa Pilipinas. Samantala, naniniwala si Vice President Sara Duterte na tila state kidnapping ang naging pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. I don't know what do you call it, state kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Nasa labas ng Villamor Air Base sa Pasay ang Vice Presidente kagabi na sinubukang personal na makita at makausap ang kanyang ama pero nabigo siya. Giit ng bise, hindi tama ang naging proseso sa arrest warrant dahil sa local court dapat dinala ang dating Pangulo. Wala rin daw legal na basehan ang pag-turnover sa kanyang ama sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Duterte, binalaan na rin siya ng kanyang ina na baka siya ang sunod na target ng ICC.
Tumulak na rin pa the Netherlands si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanyang tanggapan, umalis ang flight ng Vice Presidente kaninang 7:40 ng umaga. Ang iba pa raw na detalye kaugnay sa biyahe ni Vice President Duterte, ibibigay nila kung kinakailangan. Una nang sinabi kagabi ng Vice Presidente na bibiyahe siya pa the Netherlands para sundan ang kanyang inarestong ama, CJ Torida. One North, Central Luzon. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na sinunod ng gobyerno ang lahat ng legal na proseso kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng Pangulo, isinilbi ng Philippine National Police ang arrest warrant kay dating Pangulong Duterte dahil na rin sa hiling ng International Criminal Police Organization o Interpol. Kasama raw yan sa mga obligasyon ng Pilipinas bilang miyembro ng Interpol. Paglilinaw ng Pangulo, walang kinalaman sa politika o sa eleksyon 2028 ang pagkakaaresto kay Duterte. Sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure, the very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Samantala, demand ng yelo sa Calasiao, Pangasinan tumaas ng 10% ngayong nararanasan ang mainit na panahon. Sundan sa report. Mula sa Santa Barbara, maagang nagpunta si Jason sa ice plant na ito sa barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Bumili siya ng 4 na bloke ng yelo. Nagtitinda ng halo-halo sa pwesto ng bayan ng Santa Barbara. Wala pang pagbabago sa presyo ng kada bloke ng yelo na nasa 350 pesos. Pero inaasahan daw na tataas ang presyo nito sa mga susunod na linggo dahil sa tumataas na demand, bunsod ng nararanasang mainit na panahon. Tinatayang tumaas daw ng 10% ang produksyon ng planta simula nang maramdaman ang maalinsangan na panahon. Umaabot na raw sa mahigit 200 na bloke ng yelo ang nagagawa nila sa isang araw. Pero pag marami, sobra-sobra pa yung sa quota namin yung inaarabis namin, sir. Production namin, sir. Bukod sa Santa Barbara, nanggagaling pa sa Dagupan, Manawag, Mangaldan at Lingayen ang kanilang mga customer. Meron pa raw sa La Union. Tiniyak ng pamunuan ng planta na malinis ang pinagkukuhanan nila ng tubig na ginagawang yelo. Water analysis po kami every month po. Kapag yung pinagkuhanan po nung binibentang yelo ay isang unsafe na drinking water source at meron pong mga bacteria or contamination na kasama doon sa yelo na yon, magkakaroon din po sila ng mga waterborne diseases. Samantala, nananatili rin sa 35 hanggang 65 pesos ang presyo ng tube ice mula sa 2.5 kilos hanggang sa 7.5 kilos. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng pekeng mantika ang nasabat ng CIDG sa Santiago City, Isabela. Katuwang ng CIDG ang FDA sa pagsalakay sa isang bodega sa Barangay Buenavista kung saan ibinebenta ang recycled, walang label at hindi rehistradong mantika. 3 tao ang inaresto sa operasyon, kabilang ang may-ari, kahera at delivery worker. Nasa 173 gallons ng pekeng mantika ang nakumpiska. Sinampana ng patong-patong na kaso ang mga sospek, wala pa silang pahayag. Ipinasa rin ng otoridad ang sinalakay na bodega. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ilang puto vendor sa Calasiao, Pangasinan nagbawas ng paninda dahil sa mabilis na pagkapanis ng kanilang produkto. Sundan sa report. Matumal
Mahal daw ang bentahan ng puto sa Calasiao, Pangasinan ngayon dahil sa nararanasang mainit na panahon. Bukod sa posibleng tinatamad lumabas ang mga customer dahil sa init, madali rin daw mapanis ang mga puto dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya nagbawas na raw ng paninda ang ilang negosyante. Simula noong nakaraang linggo, 25 kilos na lang ng puto ang ibinibenta ni Dina mula sa dating 50 kilos. Limitasyon po yung pinapagawa namin kasi sa sobrang init para hindi po kami masiraan po. Nananatili pa rin sa 130 pesos per kilo ang presyo ng puto with cheese at 110 pesos per kilo ang plain puto at kutsinta. Samantala, batid ni Ginang Raquel ang epekto ng mainit na panahon sa mga panindang ulam sa kanyang kainan. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa raw sila nasisiraan ng pagkain. Bukod sa nauubos daw agad, mahalaga raw ang kalinisan, tamang timpla at huwag din daw tipirin ang sangkap ng bawat nilulutong putahe. Yung linis talaga. Yung malinis yung karne mo, kasi doon nakukuha yung mga madaling mapanis, yung isang beses lang hugasan yung karne. Kami sinasala pa Babala ng Health Authority, madali raw tubuan ng bakterya ang mga pagkain tuwing mainit ang panahon. Napakadelikado po nito kapag ito po ay nakain o na-ingest ng isang tao kasi maaari po siyang magkaroon ng foodborne illness katulad po ng diarrhea at iba pa pong intestinal diseases. Kaya ang payo ng otoridad, maging mapanuri sa mga kinakain upang makaiwas sa anumang sakit. Kapag ang isang pagkain po ay nag-iba ng amoy or may kakaibang lasa or may kakaibang itsura doon po sa original na pagkakaluto sa kanya, wag na po natin itong kainin. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Presyo ng bangus at iba pang isda sa Dagupan City ngayong panahon ng Kwaresma, ating alamin sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy ang delivery ng bangus at maging ng sari-saring isda dito sa Magsaysay Fish Market. Ayon sa mga negosyante, walang paggalaw sa presyo ng bangus simula pa noong nakaraang mga linggo. At pagdating naman sa supply ay matatag o stable ang supply ng bangus dito sa Magsaysay Fish Market at maging sa mga fish pen at fish cages sa probinsya ng Pangasinan. Sa ngayon, Chris, ay nasa 160 hanggang 170 per kilo ang bangus, habang nasa 130 naman pesos per kilo yung mga small sizes o yung nasa 400 grams ang kada piraso. Ito yung karaniwang dinadaing ng ating mga kapuso. Samantala, pagdating naman sa may sari-saring isda, sa ngayon kahit papaano ay nadadagdagan na yung available na supply ng sari-saring isda, pero sa ngayon nga ay medyo meron pa rin kataasan ang presyo, gaya na lamang ng malaga na nasa 400 hanggang 470 per kilo. Ang hipon ay nasa 350 hanggang 400, habang ang tilapia naman ay nasa 100 pesos per kilo at ang pusit ay nasa 200 pesos kada kilo. Asahan daw na hanggang sa mga susunod na araw ay patuloy pang madagdagan ang supply ng sari-saring isda dito sa Magsaysay Fish Market. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, libu-libong atleta mula sa iba't ibang syudad sa probinsya sa Region 1 nagtagisan sa sports sa R1AA Meet 2025. Tunghayan sa report. Formal lang umarangkada ang mga laro sa Region 1 Athletic Association Meet 2025 ngayong araw. Tulad ng basketball, sepak takraw, baseball, high jump, at running events. Nagtagisan na rin ang mga manlalaro sa billiards. Sumabak kaninang umaga si Jasmine na pambato ng Pangasinan 1. Pero medyo kinakabahan kasi first time ko po. Pero gagawin ko po ang lahat. Duwa nga kompetisyon iti may ayam, iso iti 8-ball tournament nga manarimaan nga ayaman dagiti ububing. Ken numalpas dato 8-ball tournament, iso iti saruno tayo iti 9-ball tournament. Libu-libong atleta mula sa iba't ibang syudad at probinsya sa Region 1 ang kalahok sa R1AA Meet. As of 3:45 p.m. kanina, base sa partial and unofficial medal tally, nangunguna sa overall standings ang Ilocos Sur. Pumapangalawa ang Urdaneta City. Pangatlo ang Pangasinan 1, pang-apat ang Pangasinan 2, at nasa ikalimang pwesto ang Lawag City.
So far so good sir, sa ngayon ay wala naman po yung mga masasabi po natin na problema na nagaganap po sa ngayon. Wala pa naman pong nakakarating po sa atin. Pero tinitingnan pa rin po natin sir na magiging smooth po lahat ng nagaganap na competition. Dahil sa nararanasang init ng panahon, adjusted ang oras ng mga outdoor game. Inobserbahan kasi nila sir sa panig po ng athletics, ang talaga pong kasi na-observe nila na time dito ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Nag-antabay naman ang medical team para sa kalusugan ng mga atleta. Magtatagal ang R1AA meet hanggang sa Sabado, March 15. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Mahigit 1,000 guro na magsisilbing miyembro ng Electoral Board sumailalim sa pagsasanay. Silipin sa report. Pangalawang beses nang magsisilbing miyembro ng Electoral Board ang guro na si Jinky mula sa Bulosan Elementary School sa Dagupan City. Mahalaga para sa kanya ang pagdalo sa training na isinagawa ng COMELEC para sa mga katulad niyang miyembro ng Electoral Board. Itinuro sa kanilang legal na aspeto sa 2025 midterm elections. Gayon din ang kanilang tungkulin sa pagsagawa ng final testing and sealing at maging sa mismong araw ng eleksyon. Ibinahagi rin sa kanila ang technical na aspeto sa pag-operate at troubleshooting sa automated counting machine o ACM. Para malaman namin at may knowledge kami doon sa gagawin naming election. Lalo na doon sa chaos sa ACM namin na gagamitin. Mahigit 1,000 guro sa Dagupan City ang sumailalim sa 2 araw na training ng COMELEC. Based po doon sa ESRA and the Automated Election Law, kailangan isa sa 3 members ng Electoral Board ay kailangan IT certified. That's why yung ating chairperson and poll clerk ay kailangan sumailalim sa DOST certification para matest kung fully equipped na ba sila. Sa ngayon, tuloy-tuloy pang isinasagawang training sa libu-libong guro na magsisilbing miyembro ng Electoral Board sa Pangasinan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga kapuso, hindi pa opisyal ang tag-init season pero patuloy na nararamdaman ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa pero may tsansa pa rin ng ulan. Dahil yan sa easterlies na bukod sa maalinsangang panahon ay posible ring magdulot ng thunderstorms. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansang umulan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Aurora. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa kaling bumaha o magka-landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nakararanas ng scheduled power interruption sa ilang bahagi ng Pampanga ngayong araw, March 12, 2025. Nagsimula ang power interruption kaninang alas 6 ng umaga at magtatagal ito hanggang mamayang alas 7 ng gabi o humigit kumulang 13 oras. Apektado ang lahat ng barangay sa bayan ng Guagua, Sasmuan at Lubao. Apektado rin ang ilang barangay sa Bacolor at Santa Rita. Dahil sa power interruption, nag-anunsyo ng suspensyon ng trabaho ang ilang korte sa Pampanga. Apektado rin ang RTC sa Guagua at MTC sa Santa Rita, Lubao at Sasmuan. Sa kabila ng pansamantalang pagtigil ng regular na operasyon, tiniyak ng pamunuan ng mga korte na mananatili ang skeletal workforce upang tugunan ang mahalagang legal na transaksyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nagkaroon ng scheduled power interruption dahil sa reconductoring ng Hermosa Guagua 69 kV line kasama na ang maintenance activities sa kanilang transmission line. Kasabay nito, nagsagawa ang Pleco 2 ng konstruksyon at rehabilitasyon ng mga linya ng kuryente, pagsasaayos ng substation at metering system at clearing right-of-way. Tiniyak ng NGCP at Pelco 2
na ang aktibidad na ito ay kinakailangan upang mapabuti ang serbisyo at maiwasan ng mas matagal at hindi inaasahang power interruption sa hinaharap. Dalawang katao ang arestado matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa Urdaneta City. Tutukan sa report. Tinatayang na sa mahigit 3.5 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa bypass operation ng pinagsanib pwersa ng PIDEA at PNP sa Urdaneta City, Pangasinan madaling araw kahapon. Kinilala ang suspect sa alias Odi, 57 anyos, residente ng naturang lungsod. Bukod sa illegal na droga, nakuhanan pa ng baril, mga bala at drug paraphernalia ang suspect. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect na wala pang pahayag. Sa hiwalay na operasyon, arestado rin ang 2 pang lalaki sa bypass operation ng otoridad sa parehong lungsod kahapon. Halos 30,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha kay alias Kabang, 50 anyos at alias Bok, edad 44. Pareho silang taga-Urdaneta City. Makaharap din ang 2 sa karampatang reklamo. Sila po ay mga dati ng nahuli sa ganito ring kaso. Sila po ngayon ay nasa kategorya po ng street level lang muna, sir. Pero sila ay may previous ng mga kinaharap na kasong ganito at sila ay nakapag-undergo ng plea bargaining, sir. At noon po, sir, sa kanilang mga naunang kaso at sila po ulit ay bumalik sa ganyang gawain. Arestado rin sa bypass operation ang 3 lalaki na sangkot umano sa paggamit at pagbebenta ng iligal na droga sa Cabanatuan City umaga noong Linggo. Nasa 20 gramo ng shabu ang nakuha sa mga suspect na kinabibilangan ng isang senior citizen. Dinala sa PIDEA Regional Office 3 Jail Facility sa Pampanga ang mga suspect at sinampan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Sa iba pang balita, ilang negosyante naman ang nagsimula ng magbaklas ng kanilang mga pwesto sa Baratillo sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Nagsimula ng magbaklas ng kanilang mga stall ang ilang negosyante sa Baratillo sa Bangaldan, Pangasinan. Gaya ni Wilson na maaga nang isinalansan sa malalaking plastik at bag ang mga panindang laruan. Hindi na raw kasi niya patatapusin pa ang kontrata sa bayan. Lilipat na raw siya at ang kanyang ibang kasama sa ibang bayan. Lilipat na nga po ng Aguila kasi may palabas na rin doon bukas. Wala na kasing palabas kaya wala na rin kasi ng tao dito. Sa kontrata ng Baratillo, March 15 ang schedule ng last day ng Tiangges sa bayan. Pero bilang pagbibigay konsiderasyon sa mga negosyante, ay nagbigay ng 5 araw na extension ng LGU. Antayin na lang daw yung mga sasakyan nila and then lilipat na rin sa ibang bayan na magpipiesta rin dito sa probinsya po natin. Nagsabi na raw ang mga negosyante sa LGU na posibleng hindi na nila abutin pa ang hanggang sa March 20 na huling araw ng operasyon. Sa oras na mabakla sa mga stall ay babalik na sa normal ang traffic situation sa bayan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Unti-unti nang gumaganda ang lagay ng kalusugan ni Pope Francis ayon sa Vatican. Sa gitna yan ng pagpapagaling ng Santo Papa sa sakit na double pneumonia sa isang ospital sa Rome. Sa ngayon, wala na sa panganib ang kondisyon ni Pope Francis. Pero ilang beses ding nalagay sa alanganin matapos ang ilang respiratory crisis. Kinailangan siyang kabitan ng aparato para tulungang makahinga. Halos 1 buwan nang nakakonfine sa ospital si Pope Francis.
Literal na seated tayo sa kakaibang dance competition sa Pampanga. Pwede kang humataw at mag-stance na pangmalakasan. Basta ang rule sa dance floor, bawal tumayo sa upuan. Yan ang terak makalukluk o sayaw na nakaupo sa bayan ng San Luis. Siya sa Celia Dance Competition ng elementary at high school students. Deserve nila ang standing ovation. Nakaupo man kasi, all out naman sa paghataw. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.